Joven. Joven. Padpad. Kayo daw sir ang nakakita ng sinelas ng biktima? Ay, yung ano lang sir, yung Pakikwento po sa amin sir. yung nakita ko lang po yung payong tsaka yung damit na 2 piraso. Tsaka yung dinaanan. Yung time na yun, sir, naghahanap na kayo ng... Oh, ito kasi sir, itong ano niyan, yung hapon, yung tong hapon mga alas 6 na yan, 'di ba? Kalakasan ng ulan 'yon. Kalakasan ng ulan. Kami ng 2 anak ko na nanonood kami ng ano ng cellphone sa YouTube, yung movie. Oh, ngayon malakas ang ulan, malakas yung hangin, malakas yung alon. Di yung pinapanood namin hindi ko marinig. Ngayon kinonek ko siya sa Bluetooth na speaker. Ngayon, siyempre malakas para marinig namin yung mga kwentuhan ng yung mga pangyayari sa movie, ganyan sa pelikula. Ngayon, parang medyo humupa na yung ulan, may naririnig akong umiiyak na bata. Ngayon, sinabihan ko yung anak ko, tingnan mo nga kung sino yung umiiyak. Ngayon, binuksan ng anak ko yung pinto, nakita niya yung anak ng biktima, yung pangalawa, yung bunso. Sabi niya, Papa, si Bel umiiyak. Tapos sabi ko, tanongin mo nga, ba't umiiyak? Si mama niya daw. Ngayon, ba't ano nangyari? Dumungaw din ako sa pinto. Kasi yung pinto namin, tsaka bintana nila, magalapit lang kasi mahigit mga 1 pa lang. Ngayon, sabi ko, Bel, ba't ka umiiyak? Sabi niya, si mama, bumili ng mantika. Kanina pa, hindi pa nakabalik. Ay kung mga anong oras, sabi niya, mga alas 6 pa. Ngayon, hindi ko natingnan yung oras kung anong oras na lumabas ako. Sabi ko sa anak ko, halika, samahan mo ko, labas tayo. Hanapin natin. Ngayon, nung paglabas ko, sir, may puno nung talisay. Paglakad ko, nakita ko yung payong dito sa banda gawing kanan ko. Nakita ko to sa may mga gabi. Ngayon, tinanong ko yung anak ko, sabi ko, nak, sa'yo ba payong to? Sabi niya, hindi. Ngayon, bumalik ako sa bahay. Doon sa bahay nung biktima, yung magkapatid. Sabi ko, Bel, Apple, kaninong payong to? Sabi niya, kay mama niya. Ngayon, nung parang tumayo yung balahibo ko, sabi ko, halika kayo, samahan niyo ako, hanapin natin yung mama niyo. Ngayon, paglabas namin, dire-diretso kami kasi bibili na mantika, dumiretso ko kasi madilim eh. May yung ilaw ko, cellphone. Tapos kanila, may ilaw sila, yung solar na parang fluorescing, ganon. Pumunta kami sa tindahan, tinignan ko yung tindahan. Siyempre, gabi na, sarado. Sabi ko, balik tayo, bumalik kami. Binalikan ko yung kung saan ko nakita yung payong. Ngayon, pag-ikot ko, sumigaw yung isang pamangking ko. Sabi niya, Tito, nandito yung tsinelas ni Mama. Sabi ko, patingin saan? Pinuntahan ko doon. Nung nakita ko, sabi ko, tapos nakita ko yung damit. Nakita ko yung 2 pirasong damit. Sabi ko, kanino damit to? Hindi sa amin yan. Kay mama mo to, sabi hindi. Tapos nung paglingon ko sa kaliwa, siyempre may ilaw ako yung flashlight sa cellphone lang. Nakita ko yung parang talahib yun, di ba? Sa may water lily. May bakas ng dinaanan na tao. Oo. Yung parang yun na yung naging bakas ng paghila. Oo, parang ganun. Tapos, ang nangyari, parang grabe yung kaba ko. Kasi sa isip ko, iba na eh. Nandyan yung payong, nandyan yung tsinelas. Ba't merong ibang damit? Ngayon, yung cellphone ko, tinignan ko yung messenger ko. Tama-tama, nakita ko yung naka-online si Kagawad na Rachel Villa. Ngayon, tinawagan ko. Sabi ko, Kagawad, good evening. Nasagot niya. Sabi niya, Ben, sabi niya, bakit? Sabi ko, Kagawad, hingi sana ako ng tulong. Gusto ko responde kasi yung kapitbahay niyo, no? yung hipag na. Bilas. Yun. Sabi ko, yung bilas ko, hinahanap nung mga anak niya. Kanina pa daw umalis. Bumili ng mantika. Hanggang ngayon, hindi na nakabalik. Ngayon, hinanap ko, nakita namin ito yung sitwasyon. Pinakita ko sa cellphone kasi naka-video call kami. Pinakita ko yung sitwasyon. Sabi niya, pupunta kami dyan. Tawagin ko lang yung Chief Tanod. Pupunta kami dyan yung mga tanod. Ayun, yung responde. Maya-maya, nagsidatingan na yung mga tao. Ayun, nagsisipaghanapan na. Ayun na po yung pangyayari doon. Hanggang sa nakita na doon sa... Hanggang sa may nakakita. Pero mahigit isang oras na hanapan bago makita.
Lapit lang sa Dalampasigan, sir. Yung nakita. Oo, doon. Mayroon malayo sa bahay na pinangyarihan. Isa din. Tapos, tiningnan ko sir yung cellphone na nung pagtawag ko sa kay Kagawad. Ang oras 8:10. Tapos yung biktima Nakita. alas 6 nawawala. Ngayon nakita Mag-aalas 9 na. mahigit. Higit. Oo. Mga ganyan, mga alas 9 na, mga ganyan. Mahigit alas 9. Ayun na lang sir. Nakita mo yung sitwasyon ng biktima? Nakita ko ma'am, kasi di ba nagsigawan na may nakakita na. Tapos pumunta din ako doon. Nung nakita ko, hindi ko na ano kasi parang yung paningin ko, parang dumilim. Umalis na lang ako, nagpakalayo. Ngayon ang nakakita yung pinsan ng asawa ng biktima. O yung lalaki. Nandyan si Numbutsit. Andyan. Oo, nandyan siya. Lunos talaga yung sinapit ng Oo, victim ko. sabi talaga siya. Paano mo yung asawa ng biktima? Bayaw ko. Kasi yung asawa ko, tsaka yung asawa niya, magkapatid. Paano mo po nakilala ang suspect po? So, nung gabi niya, sir, matutulog na sana ako. So, kaso, ginising ako ng nanay ko na sa tijin mo daw ni rape. So, nagbihis ako ng pangpalabas, tsaka dali-dali pumunta sa baybay. So, nang nakapunta na ako sa crime scene, so nakita ko na nakatiya sa tijin. So, talagang nagagalit talaga ako. Hindi ako mapakali. So, bumalik ako sa pinangyarihan kung saan nagsimula ang nangyari. Pumunta ako sa bahay na, tsaka may nagsabi sa akin na nandun daw yung damit ng suspect. So, pinituran ko at tsaka umuwi sa bahay. So, nang pinakita ko sa compound namin, sa pamilya ko, na ito yung damit ng suspect, tsaka sila sumigaw at tsaka umiyak na yan yung damit ng suspect na pumunta kanina dito. So, nagka-idea ako na yun talagang suspect. Kasi kung di nang dahil sa damit na yun, may suspect pa silang first suspect. So, ngayon, nagka-idea na ako, bumalik na ako sa crime scene. So, nag-report na ako sa police na, sir, may suspect na kami, sir, kung sino yung gumawa niyan. At ito yung damit niya. Pinakita mo. So, sabi ng police, kilala mo? Nandyan ba? Sagot ko, sir, nandyan, sir. Oo, kilala ko. At saka that time, bumalik kami sa bahay kasamang mga pulis at saka tininingnan ang damit kang klarong-klaro na totoo ba yung sabi mo na yan na nakita ng pamilya mo. Sabi ko, oh sir, at saka pinuntahan namin, sir, yung suspect, ang bahay ng suspect. Nung inaresto ang suspect, mayroon na daw agad na pag-amin din sa suspect. So bali, sir, so pupunta sa bahay nila, so wala talagang imik yung suspect, sir. At saka ang sabi lang ng nanay niya, magano daw, samahan lang daw sa police station. So pati sa pagpunta dito sa police station, nakasama ka? Oo, sir. Oo. Nung pagdating dito, anong nangyari po? Dito sa police station, mayroon pang pag-amin itong suspect po? So bali, sir, hindi na kami pumunta dito, sir, sa may police station. Doon na lang kami, sinamahan ko yung dalawang anak ng biktima dahil grabe yung iyak nila, sir. Doon na lang ako pumunta sa kanila, tinabihan ko at kinausap ko para i-comfort sila. Kilala mo yung suspect? Oo, kilala ko, ma'am, kasi dyan talaga ako, ma'am, kilala ko. Dahil dyan ako, may puguhan ako dyan at saka yung ako nagdaano ng baboy ni Kagawad Joso. So alam ko po na kilala ko po yung suspect na talagang kayang-kaya niya gawin. Dahil maskulado, masasabi natin, ma'am, na maliit, pero saksi talaga ako na kayang-kaya niya gawin base sa kanyang pagkatawan at sa trabaho niya. Nagbubuhat siya ng Palay. mga mabibigat. Oo. Anong trabaho niya talaga nito, sir? So bali, sir, fresh graduate yan, sir, ng senior high school sa Bitan Sur. Siguro, wala nang kakayanan, saka tambay na lang yan, sir. Tambay. Sige, sir. Thank you Okay. po, Okay, sir. Okay. Good afternoon. Opo, si Archie Ilario ni Sir at ang kahapon bala tong nakakanto da. Mamangkot lang tani kami, sir, kung ano ang development sa case bala sa ang system na sa natin sa computer officer na-file na po. na-file na ang kaso. Isa lang gid man, sir, ang suspect. So far, isa lang ang na-file na po, pero
ginalataw pa natin sir, no, ang posibilidad na bakit may na siya. So, dapat ginalataw ni consider, i-review pa naman sa kung maasat sa ilang sakto ano kaya doon po yung investigasyon at the same time wala pa mausap siya pagkay. So, hindi pa malabot sa mga posibilidad na bakit siya. So pagkatapos ng autopsy, dira naton ma-determine kung ano ang mga last royak. Dira ma-check kon may posibilidad nga may kaupod pa ang suspect sa paghimo sang krimen. May siguro makampal siguro mo sa nga hindi lang isa. Hindi mo may kasi kung may upod pa siya. Hindi lang nakot ng bangkay, hindi mo nakot sa confession, matapos mga doktor, kung ano ang result ng doktor. Opo. Sa confession niya, sir, wala sang pagbago sa confession niya. Waigid niya nahambal nga kung may kaupod siya o siya lang din isa. Wala pa. Sige. Sir, ano gani mo nga, sir, complete nga rank and name, sir? Ang police staff sergeant, Sunday, di Pangkayan. Opo. Sige, sir. Sunday, Opo. Thank you very much, sir, ha, sa ining latest development. Opo. Thank you gidira sa inyo, sir. Thank you.